Magandang umaga po sa atin. Hi! Good morning! Ayan, ang sarap ng pakinggan. Inanayaan po ang lahat na tumayo. Purihin natin ang Panginoon sa umaga ito. Sa lahat ng ginawa niya sa atin, lalo na nang ibigay niya ang kanyang pagkakas para sa atin at sa ating mga kasalanan. That is the greatest love. The greatest love na ipakita ng Panginoon sa atin. That's what we Savior, Redeemer, Almighty and forever. My Savior, Redeemer, lifted me from the life flame. Oh, my
purihin ang Panginoon natin sa umagang ito at patuloy natin siyang awitan ng mga papuling awitin, mga awitin ng pag-ibig sa Panginoon natin na siya namang mahal na tayo for all the things that He has done for us and for everything that He has done for us up to now. Ang pag-ibig ng Panginoon.
adore you, Panginoon, sa araw. Thank you, Lord, for everything na binigay mo sa amin. Sa lahat ng patuloy na ibinigay mo, Panginoon, praise you. Babalik namin sa iyo, Panginoon. Dapat ibalik ang lahat. We adore you, Panginoon. And we say, Panginoon, na we were nothing without you. Hindi namin kayang tumayo sa aming dalupa. Kung hindi ikaw, Panginoon, na aming makakasama. You are our strength. You give us direction, Panginoon. At patuloy, Panginoon, up to this now. Walang edad. Hindi pwede sabihin na edad ang magiging dahilan para mawalan kami ng tiwala, Panginoon. Sa akto na, nararamdaman namin, Panginoon, kailangan ka namin sa aming buhay. Panginoon, please always remind us, kita po kami, na hindi mamuna ang aming mga pangsariling kagustuhan. Kita po kami, Panginoon, na hindi maibabaw ang pagmamahal sa sarili. Katulad ng lagi mong pinapahalal sa amin, Panginoon. Mahalin namin ang aming kapwa. Higit sa lahat, mamahalin ka namin at lagi namin inuuna ang mga plano mo para sa amin. Your plans are the best for us. Dalawang Korinto 5:17, we are new creation because tinanggal mo na, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Wala na ang dating pagkatao. Kami ay bago na. At sa pagbabago, Panginoon, na ito, patuloy pa rin namin nahihilingin ang iyong pagkakal. Lord, what pain can we get from this world? Wala. This earthly desires na meron kami, Panginoon. Hindi pwedeng itumbas sa kalamanan ng aming makukuha. Sa langit na iyong inaalala at sa buhay na walang hanggan, Panginoon, na iyong regalo sa amin. Lord God, ang mga laki na aming kasalanan dahil lagi namin inuuna ang aming mga sarili. There are times we say we adore you. But kapag nandun na ang mga mahirap at mga pagsubok, minsan, Panginoon, alam namin sa aming mga sarili.
sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Tayo po ay sandali magdili-dili. Maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito muli sa pagkakataon na ikaw ay aming purihin, pasalamatan, sambahin. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkakasala sa iyo, sa mga nagawa namin, Panginoon, sa aming mga maling isipan, sa mga salita na tigas namin na hindi tama, kasalaman ang puso namin, Panginoon, na hindi nakakalimutan sa iyo. Ama, hinihingi po namin ang patnubay ng banal na Espiritu sa aming pananambahan ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, na masentro lamang ang aming mga isipan at mga puso sa iyo. At pagkatapos nito, Panginoon, ay makuha namin ang mensahe mo, Panginoon, ng malinaw. Tulungan mo, Panginoon, at patnubayan, i-anoint mo ang anak na itatayo sa aming harapan. Gabayan mo siya, Panginoon, upang ang mensahe niya, Panginoon, ay mula sa iyo. Patnubayan mo siya ng banal na Espiritu. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pribileyo na ito na binigyan mo sa amin, na ikaw ay sambahin namin at pasalamatan. Lahat po ito ay hinihingi namin sa tamang pangangalabang po ng aming Panginoon, Tagapagligtas, at Diyos na si Jesucristo.
pasasalamat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay pagpurihan. Kabingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, dapat manalaman, ay kanya-kanya lahat ng nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Iyon ang ngalan niya at kaya salamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Dahil Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Anumang uri ng kasalanan, maging sa isip, maging sa salita, lalo na sa aming mga gawa, na hindi marapat sa iyong banal na harapan, sa pamagitan ng banal na dugo na aming Panginoon sa Kristo, bawat isa sa aming Panginoon ay magkaroon ng personal na pagsisisi, pagkilala na aming mga pagkamali, pagkulang, at kasalanang nagawa sa iyong banal na harapan. Salamat Panginoon sapagkat alam po namin, nang ipahayag po namin na ang mga kasalanan, tapat at banal ka na kami pinatawad at nilinis sa aming mga karanasan. Salamat Panginoon sa isang linggong nagdaan sa aming mga buhay na tunay na iningatan mo ang bawat isa sa amin. Pinagkalooban mo kami ng kalusugan na merong kahandaan na sumamba sa iyo sa umagang ito. Kaya nga po ang aming dalangin Panginoon, walang sino man sa amin na narito na lalabas na hindi mo pinagpala. Walang sino man sa amin sa loob ng bahay-sambahang ito na hindi mo gagamitin pagpapala sa bawat isa. At sa aming mga kapatiran, di lamang sa lugar na ito, maging sa kanilang tahanan, maging sa ibang dako na kanilang kinaroroonan sa umagang ito. Ang aming dalangin Panginoon, patuloy kang magpakahayag sa buhay ng bawat isa sa kanila. Maging malapit ka sa bawat isa. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangan. Lalo na Panginoon, sila na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kagalakan na nagmumula sa iyo, pagtatagumpay sa mga pagsubok, pagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Ngayong umaga Panginoon, kilala mo kung sino ang mayroong mga karamdaman. Kilala mo kung sino ang mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. Maging malapit ka sa kanilang Panginoon. At mga Panginoon, yung makapangyarihang hipo ng pagpapagaling ay pagkaloob mo sa aming mga kapatid. Salamat Panginoon sa iyong pagtugon. Sa aming mga kababayan na patuloy na pinahirapan dahilan sa mga daang mga kalamidad sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, ng iba Panginoon ay katira pa sa mga evacuation centers. Maging malapit ka sa kanila Panginoon. Ipadama mo sa kanila ang iyong Panginoon. Maranasan nila Panginoon ang buhos na pagtitiwala sa iyo. At patuloy na gamitin mo ang iyong mga anak na maging mabisang daluyan upang hindi man matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Maging daan kami sa pagpapaabot ng aming mga tugon ng pagtulong sa kanilang mga dagliang pangangailangan. Nais po namin Panginoon na patuloy ipagkatiwala sa iyo ang mga gawain ng iglesia nito. Hindi lamang sa aming local church, kundi sa iba't ibang lugar na kung saan meron ng face-to-face na pagtitipon. Ang iba, Panginoon, na
hindi pa face-to-face nag-awain, patuloy mo silang sangkapan ng iyong kapangyarihan at madama ng iyong mga anak kung sa anumang pamamaraan ang salita mo ay naiingatan sa aming mga puso. Ang aming tagapagsalita sa umaga ito, Panginoon, sa ito namin pinagkakatiwan. Sangkapan mo siya ng iyong kapangyarihan. Ipaunawa mo sa kanya ang nais mong iparating sa bawat isa sa amin at ikubli mo siya sa likod ng iyong krus. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan ng parangalan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa atin pong mga ating batayang teksto, sa inyong mga banal na kasulatan, ganito po ang sinasabi sa Pilipos 4:14 hanggang 20. Gayunman, kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. At nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad ko ang laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumaganang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin, higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masamyong handog sa Diyos na haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Katotohanan, basbasan mo, tulad sa tilapay ng matao, nasang kakayaan, buhat sa'yo, ang kapayapaan pagkamanapin mo. Nakakaupo na po ang kapulungan.
Tuwing po natin ang Diyos, dahil ibigay niya sa atin ang kanyang pagkakas. Ngayon po ay siguro na handa na tayo para sa Pasko. It's less than a month na lang, Christmas na, at patuloy na ihanda ang ating mga sarili sa pag-aalaala, sa pag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po ay magpapatuloy ang ating tagapagsalita, ang ating predikador, Vicky Gutierrez. Salamat, Ate Cora. Christ is the reason for the season. Alam natin yan sa tekstong Kristiyano. Merry Christmas po. Pakibati naman ako. Pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin. Sabihin natin, kapatid, salamat, Panginoon, sa buhay na kaloob mo. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa kabila ng pagsubok, lagi kang nandyan. Mga kapatid, ang ating tema po ngayong umaga ay Thanksgiving, pagpapasalamat sa ating Diyos. Ngunit, nang ibigay po sa akin ng programa, kailangan ay package na. May pagpapasalamat sa Panginoon, may pastor appreciation, extension, and of course, meron tayong yung pagbibigay, no? Yung tema ng pagbibigay. Hayaan niyo muna pong handugan po ng awit ang ating Panginoon. Sana itumugma sa tono at sana masundan ako ng predikator magtanggol. Paborito ko pong awitin ito. Panginoon, turuan mo aking maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap na, hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Purihin ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Ang palakpak po natin ay sa Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, dumadamay sa panahon ng pagsubok, nagbibigay ng pagpapala, nagpapaliwanag sa madilim nating nilalakaran, nagpapatawad at nagliligtas. Purihin ng Diyos. Salamat, Panginoon.
Gusto ko pong balikan, no, yung paglalagom. Nabanggit ko po kanina sa inyo mga kapatid na ang tema po natin ngayon ay pasasalamat, Thanksgiving Day. Pero hindi po mawawala sa ating pasasalamat yung pong pastor appreciation na ilagay mo ng programa at kasama rin po yung tungkol sa tema ng pagbibigay. Lahat po ito ay nakaugnay po mga kapatid sa ating pasasalamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Sa nakaraan po, no, ni-review ko po yung, alam mo, pag nag-aaral kayo kayo ang naka-assign, no, na maging speaker. Actually, ito ay plano namin ni Pastor on November 8, pero naudgot po ito, no, sapagkat hindi ko po alam kung sabi ng ate Cora, Predicador Cora, katapusan ng November ang Kilos Sunday, no. So matagal yung preparation, pero dahil midterm ay nagsabay po yung aking pag-aaral, yung pressure ng trabaho, pressure ng midterm, yung thesis, tapos po kasama po yung pinakamahalaga, yung buhay, yung ating Panginoon. Kaya po, lately lang ako nag-aral. Ano po? Pero sa biyaya ng Panginoon, salamat. Kaya nireview ko po yung mga tagapagsalita sa ating online service, ang sermon ng Pastor Galo, ang sermon ng ating Pastor George at ang sermon ng ating Predicador Ryan de la Cruz. Sabi sa aklat ng Jeremiah 3:15, patungkol po ito sa mga lingkod ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayong buong katalinuhan at pagkaunawa. Kung natatandaan niyo po, mahalaga po yan mga kapatid. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 12, sinabi ng banal na kasulatan, ipinamanhik namin sa mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Kapag tinignan po natin yung dalawang teksto na yon, no? Kung na-review nyo po yan, sinasabi lamang po ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, na ang mga lingkod ng Diyos na ito, siya ang nagtalaga. Wala po tayong question. May question kayo doon? Kung wala pong question, salamat. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ang nagtalaga ng mga lingkod na ito. Kaya dun sa verse 13 ng Thessalonica, ng unang Thessalonica, sinasabi doon, pag-ukulan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Kung paano daw po natin dapat pakisamahan, itrato ang mga lingkod ng Diyos, dalawang bagay lang po, paggalang. Pag sinabing paggalang, nakikinig tayo, may pagpapasakop tayo, no? Yun po yung tinatawag ng paggalang. Yung kanyang experience, yung kanyang pinag-aralan doon sa salita, bukas ang ating pandinig. Hindi natin nire-reject. At pag-ibig. Pag sinabing pag-ibig, malawak. Pero, sa madaling salita, paglaanan natin ang pagmamahal, ang mga lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi ni Predicador Ryan sa kanyang binigay, sabi niya, binigyan niya ng diin yung pastor, sabi niya, pray for your pastor, appreciate your pastor, support your pastor, trust your pastor, obey your pastor, and respect your pastor. Okay, next. Yung pala, nasa harapan pala. Dito ako nagbe-base. Sige po. Yan. Mga kapatid, sa panahon ng mga nakikita nyo sa inyong harapan, tila ba para bang marami, hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo. Kapag ganito ang makikita mo, tila bang napaka-worse ng mga pangyayari. No? Pandemya, hindi natin alam kung kailan matatapos. Ang vaccine by month of June to July pa, next year. Salamat sa Diyos kasi kahit wala tayong vaccine, no? We still alive. Ano? Palakasin lang natin ang ating resistensya. No? Lagi lang tayong magmakalimot sa Diyos. Nawalan ng mga hanap buhay. Alam naman natin yan, kahit flight stewardess, ngayon ay nagtitinda, no? Para mabuhay. Yung pagkakasakit ng marami, at sinasabi ng iba, para sa kanila ang taong 2020 ay pinaka-worst year, no? Sa kanilang karanasan. Yung pagtama ng mga kalamidad
at iba pa, kapag ganito ang nakita natin, parang malulungkot tayo. No? Parang yung mga kasayahan na nararamdaman natin ay mapapalitan ng takot. Ang ating mga lingkod ng Diyos ay hindi nagpabaya sa bagay na ito. Pangunahing responsibilidad ng isang lingkod ng Diyos ang ipanalangin. Mga kapatid, ipinapanalangin po kayo ng mga lingkod ng Diyos ng ating pastor. Kayo mga naapektuhan, lalo na ang miyembro ng iglesia, pinagmamalasakitan ang kawan at minsan mismong ang bulsa ng lingkod ay nagiging bukas upang idamay sa mga nangangailangan. Sa panahon ng mga matinding pagsubok tulad ng mga nararanasan ngayon, ang Diyos lamang ang alam nating tanging makakapitan. Sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, ipinababatid ng Diyos ang kanyang kalooban at mga pamamaraan upang ang kaban o iglesia ay huwag panghinaan ng loob at lalong maging matatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa Diyos. Sabihin mo, kapatid, salamat sa Diyos. May iglesia akong kinabibilangan, may manggagawa o lingkod na Diyos na kahit man siya ay nakararanas din ng pagsubok, hindi lang niya sinasabi, pero tumitindig siya sa pangalan ng Panginoon na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At siya ang instrumento ng Panginoon upang maging tagapanguna na palakasin ang kalooban ng bawat isa sa atin sa panahon na dumaraan tayo sa matitinding pagsubok. Sige po. Ngayon, ang question, patungkol pa rin naman po sa ating mga manggagawa, kung naalala tayo ng mga lingkod ng Diyos, babalik naman po din sa atin, tayo rin ba naman ay nakakaalala sa kalagayan nila? Tulad din natin, sila man din ay apektado ng mga pagsubok na dumating. Mayroon bang naglakas ng loob na kamustahin ang katayuan nila at alamin ang kapakanan habang nasa bakuran ng ating iglesia? Hindi niyo po ako masasagot ngayon. Hindi ko rin naman alam ang inyong naging kalooban. Kayo lamang po ang makakasagot, mga kapatid. Kayo lamang po. Sige po. O kadalasan, ito yung nagiging katwiran natin, no? Lingkod naman sila ng Diyos. Malamang, hindi sila pababayaan ng Diyos. Minsan pa, naging katwiran natin to. Na high note, no? Pastor naman yan. Diakonisa naman yan. Predikator naman yan. Hindi pababayaan ng Diyos yan. Definitely, you're right, hindi pababayaan ng Diyos. Dahil ang naging katwiran nga dyan ni Apostol Paul, nung siya ay nagsumulat sa mga taga-Pilipos, ang sabi niya, hindi dahil sa gusto niyang pagkaroon siya ng kalooban, no? O ng kaloob. Sabi niya, naranasan ko na yung mga bagay na up and down sa buhay. Magkaroon, mawalan, magutom, managana, ang lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang ating mga lingkod ng Diyos ay umuhugot din ng lakas sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat ang ating mga pastor, hindi lamang ang atong Pastor Siriluan, nakikita niyo naman si Pastor Siriluan, no? Kasi alam niyo kaya ang inyong lingkod magbabanggit, ang tungkulin ko po sa iglesyang ito ay yung kaugnayan ng pastor para sa kaanib. No po, kaya ganito po ang tema ng ating mensahe. Kaya sasabihin ko po ang mga bagay na ito sa inyo dahil kung pastor po ang magsasalita, baka parang binubuhat nila yung kanilang bangko. Mahirap para sa kanila ang bagay na yon. Pero ganun pa man, ito ang dinadala sa atin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Yun ang ating sasambitin sapagkat nagpatuloy
sa iglesyang ito ang mga pastor na siyang dumadako sa inyong lugar, pumupunta sa ospital, nangangaral, nananalangin sa mga may sakit, nagpapalakas ng ating kalooban. Dinadala tayo sa paanan ng Diyos, lalong-lalo na, mga kapatid, na nararamdaman natin na hindi nagsisinungaling ang Biblia sa mga nararanasan natin. Ano ba ang layunin ng Diyos kung bakit kailangan bigyang halaga ang kanya mga lingkod na itinalaga? Next slide po. Ang batayang teksto natin ay ang aklat ng Pilipos chapter 4, verse 14 to 20. Sa 14 sinasabi, ito po yung act of giving, mga kapatid. Kanina tayo nagpasalamat sa Panginoon dahil doon sa buhay ng ating mga pastor. Pero i-challenge tayo ng mensahe ngayon, yung act of giving natin. Kasi part of our worship, pagsamba sa Diyos, no? Ay yung test din naman ng ating pagkakaloob. Yung Christian life ay nagdidepend, sabi ni Apostol Santiago, pananampalatayang may gawa. Kailangan as a Christian, meron tayong sinusundan, meron tayong pananampalatayang may kaakibat na gawa. Sabi rito, sa 14, gayon man, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayo, mga taga-Pilipos lamang, ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Ang mga lingkod ng Diyos ay nabibigyan natin ng kagalakan kapag sila ay nakararanas ng pagtulong. Kanino? Marahil hindi ang tinutukoy ay ang mga tao sa labas ng iglesia. Kung meron man, salamat po. Ngunit kundi una at higit sa lahat, ang mga gaalib nito. Katulad ng ginawa ng mga taga-Pilipos, nang nakakulong si Apostol Paul bilang kanilang misyonero at pumunta at nagtatag ng iglesia sa kanila, hindi nila kinalimutan si Apostol Paul kahit nakakulong. Kung sa iba yan, siguro kukuha na sila ng bagong pastor. Wala na, nakakulong na. Ano pa magagawa nito? Pero dahil sa kanilang pagmamahal sa pastor, pagmamalasakit dito, kahit nakakulong, tinutulungan nila si Apostol Paul. Sa paanong paraan natin tutulungan ang ating mga, hindi naman nakakulong si Pastor Juan, no? Pero sa paanong paraan natin sa tutulungan? Una, tignan natin ang layo ng Diyos, no? Kung ano pinapagawa ng Diyos sa atin. Ang pinapagawa kay Pastor at itinranslate sa atin, pinapagawa yan ng ating Panginoon sa atin para sa kanyang kapurihan. Kaya yung ginagawa ng mga kabataan na to, na talagang masigasig sila no online service, ilang months din yan, no? Kuya Brian, Ate Gia, dalagal din natin nagsasalita dito na walang kausap. Pag nag-i-speak kami. No? Parang nung dalawang beses ako naging tagapagsalita dyan, no, sa online, ang kasama ko lamang si Ate Gia, si Kuya Ian, si Ate Racela, no? Parang yun. Sila inaawitan ko. Tapos kapag ina-address ko yung damdamin ko, bagamat alam ko may viewers, no? Pero sila yung tagapangunang tagapakinig. Napakatyaga ng mga kabataan ko. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Kasi itong mga batang to ay hindi sumuko sa panahon. Bagamat yung kanilang talento pinagamit nila, no? Yung kanilang kaalaman sa advanced technology, ginamit nila. At ang nakinabang nito, sino? Tayo, ng mga nasa bahay na ayaw lumabas at natatakot. Tama po ba? No? Malaking bagay yon. Kung huminto ang iglesia, umayaw ang pastor, dahil sa inyo, hindi siya pwede lumabas. Itong mga kabataan na to, no? Wala na. Kaya salamat sa Diyos. No?
Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga taong ginagamit niya upang tayo ay magpatuloy. Hindi sa hamon ng buhay, mga kapatid. Huwag natin isipin yung pagdating ng 2021, panibagong hamon na naman. No? Panibago na naman, sana matapos na, sana ganyan. Lagi lang tayong manangan. Ito ngayong papasok na panahon na to, the Word of God. Mga kapatid, dito na tayo babase ng lalakaran natin. Hindi na natin kontrolado yung nangyayari sa daigdig. Wala nang nakakaalam yan. Pero ang Diyos, hindi lang alam kung hindi kaya niyang mahabag sa atin, kaya niyang gawin kung anong dapat gawin na makabubuti sa atin. Salamat sa Panginoon dahil may mga nag-aatid ng kanyang kalooban sa atin. Next. Ayan, no? Pinakita dyan. Hindi lang isang beses na pinadalhan ng tulong si Apostol Paul. Nang ako'y nasa Thessalonica, ibang bayan, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pag-aalala at pagmamahal sa isang lingkod ng Diyos. Very basic. Next. Sabi dyan, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana, ang pakinabang na tatanggapin nyo. I-highlight nyo po yung nais kong sumagana, ang pakinabang na tatanggapin nyo. Nagkaloob ka na, parang naglabas ka, kumbaga, nawalan ka na nga, may bumalik pa. No? May sagana, no? Sinabi rito ay, nais kong sumagana ang pakinabang na tatanggapin nyo. Anong ibig sabihin nito? Both spiritual and material blessings, when we give, yan yung ating matatanggap. Kaya sagana yan sa konteksto nito. Sabi nga, narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin, higit pa sa aking pangangailangan, ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. Kapag tayo pala ay natututong magbigay sa mga nangangailangan, in particular, sa lingkod ng Diyos, o kasama na yung mga nangangailangan, ito pala ay nagsisilbing handog natin sa Diyos, na siyang nagpapala sa atin, sapagkat pinagpapala din natin ang mga nangangailangan, lalo na ang kanyang mga lingkod. Mga kapatid, nakita niyo naman po, no, sa Facebook account natin, hindi ko lang siya nakaka-caption kasi busy pa ako. Pero natuwa po ako doon sa act nila Ate Ami, kasama yung wife ko, si Ate Christine, and the rest. Kung tayo, no, out of nowhere, doon sa Ambagan, sa BICDC, no, may sumobra, ayon sa report ng ating Pwedekador Magtanggol. At ibinili ito, no, ng 50 piraso ng 5 kilos of rice. At dinagdagan pa to ni Ate LD. Ang nakakatuwa dito, mga kapatid, dumayo tayo dun sa lugar na hindi nila ina-expect na may biyayang darating. Lugar na binahaan, nung mga kasagsagan siguro ng bagyo, napakatas ng tubig. Pero ano yung reaksyon ng tao doon? Bagamat nagkakagulo dahil grasya yan, pero hindi nyo alam sa kanilang kalooban, marahil, sinasabi ng mga tao doon, Panginoon, salamat sa biyaya. Salamat doon sa babaeng nagbigay na yun, hindi ko kilala eh. Kilala ba kayo ng mga tao doon? Hindi, di ba? Hindi nila kayo kilala. Ang mababasa nila doon, kung may pangalan kung sino nagkaloob ang church, yun ang mababasa. But if they know you, hindi nila kayo kilala, hindi nila alam ang pangalan nyo. Bagamat ang inyong lingkod ang naging parang tinuro ko sa inyo, pero hindi rin naman nila ako kilala. Ito yung way ng ating giving na nakakagalak na malaman, ibalita, no? Sapagkat kapag na-receive yun ng tao, definitely, hindi nila kilala kung sino nagbigay. Church lang nakita nila. Pag nakita pa nilang church, alam nila, lingkod ng Diyos to. Mga galing sa taong simbahan, sasabihin nila, Lord, thank you, may pangsaing na kami. May tinapay pang kasama yung mga kapatid do. May humingi pa rin ng palaman eh. Wala ba itong palaman? Sabi daw ganon.
may paandar lamang. Pero tayo sa karanasan natin, kapag tayo nakakatanggap ng mga unexpected blessings, natutulog tayo, may kumatok sa atin, may nagbigay sa atin ng pagkain. Lord, salamat! No, may pangsain kami. Baka yung binigay nito mga kapatid, isang linggo nang hindi kumakain. No? Sabi mo, kapatid, salamat sa Diyos, marunong ako magbigay. Sabi mo, kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos, tinutulong sa atin kung paano, sa kabila ng kahirapan natin, tayo man din ay salat, tinuturuan tayo ng Diyos magbigay. Sabi mo, salamat kapatid. Salamat, Panginoon. Hindi mo ako pinagkulang. Salamat, Panginoon. Marunong ako magbigay. Alam mo, itong panahon na to, hindi lang pag-i-impok, baka iba nagtatago pa ng kanilang no? Kasi baka mas tumindi pa yung hirap na darating. Tayong mga Kristiyano, alam natin ang konteksto natin. Hindi mo ako pababayaan, ni hindi mo ako iiwan. Purihin ng Diyos. Huwag nating aalisin yan. Ang Diyos ang nagsabi niya, kung hindi ako nagkakamali, sa bagong tipan meron yan, pero nanggaling yan sa lumang tipan. No? Hindi mo ako iiwan, ni hindi kita iiwan o pababayaan. Alam niyo mga kapatid, meron ako ibabahagi sa inyo na isang karanasan tungkol sa pagbibigay. Ito in general. Nung araw ho, kapag kayo ay market master o market manager, yun ang naging tungkulong ko sa loob ng 3 taon. Ang inahawakan ko pong business sa Malabon ay 3 palengke. Ang isang palengke, yung central market na tinatawag, ay mayroong 10, parang sukat nila, 10 hektarya, no? Parang ganun, no? Ganun kalaki. Malaki pa sa Alabang, public market, at meron pang Caloocan, at meron pang isang market sa dulo ng Gasak. Pag nakikita niyo yung Gasak, yun po yung pinakadulo, yun po yung huling duhat market. At ang sweldo ko dyan, mga kapatid, ay buong-buo kong iniintrega sa asawa ko. Bakit po? Kapag market manager ka, hindi mo problema pagkain. No? Nasa palengke ka eh. Nakikinabang sa iyo yung mga negosyante eh. Dahil sa kapangyarihan mo eh. Kaya yung pagkain ko, free. No? Kung anong gusto kong masarap ng pagkain, sabihin natin, susuhulan ka, no? Susuhulan ka. Boss, ito yung tikman mo to. Makain ka ba ng hito o dalag? No? Special lang luto sa kanila. No? Doon ko nga nakain yung boneless bangus na inihaw na mayroong kamatis sibuyas, may keso, at mayroong itlog na maalat sa loob. Specialty nila yan. Kaya nasasabi ko yun kasi naranasan ko yan. Maganda ang sweldo natin, may incentives tayo sa may-ari. Kapag nai-release ko from 2.9 million, ang datnan ko yon, pero naihato ko siya ng 4 point something, tuntua may-ari, may balato ko. No? May balato ko. Kaya ang sarap ng buhay, maraming pera. Pero sa kabila ng mga kapatid, madamot ako sa Diyos. Kristiyano na ako that time. Sumasamba na ako dito. Kapag iikot na yung basket, may 200 na ako dito. Could you imagine? Dami ko pera nun eh. May 200 ako, iikot na. Pag malapit na, 100 na lang, Lord. Kasi yung 100, pambili ko yun ng pulutan. No? Yan mo yung totoong karanasan ko. Maramot ako sa Panginoon, maramot ako para magamit ng kanyang iglesia. No? Doon sa maaabot ng halagang 100 ibibigay ko. At alam niyo ako ito, nawala naman ako ng hanap buhay. Eh, no? Nawala lahat sa akin. Pero nung magbalik loob ako sa Panginoon, natuto ako magbigay ng ikapu. Natuto akong lakaran, bagamat mahirap sa umpisa, yung sinasabi ng Panginoon, yung way of giving. Alam niyo, pag ang predigador magtagol sampanta, nag-post na sa GC. Magkakaloob.
Hindi ko alam kung para mga sinisilihan ng pet. Pero natutuwa ako sapagkat napakaraming, ako pa huling nagbigay no? Pero alam nyo ba, ang difference noong ako ay maraming pera. Ngayon po maliit lang sweldo ko kasi salary grade 6 lamang po ako. Pero hindi ako pinagkulang ng Diyos ngayon. No? At kung kailang salary grade 6 lang yung aking kita na hindi naman kalakihan at namamasahe pa ako, gumagastos pa ako ng pagkain ko, nagbabayad ako ng kuryente, nagbabayad ng tubig doon kasi libre lahat. No? Mas magaan ang pera. Mas magaan ang pasok sa akin. At kahit nagbibigay ako sa Panginoon, hindi ko nararamdaman yung nawalan ako. No? At mas nakikita ko pa, no? Ako hindi naman nagbibigay para suklian ako ng Diyos, hindi kasi yung ating sa kanya no? Kasama ng ating pananampalataya yun no? Yung bagay na tutulong tayo sa iglesia, context of the Old Testament, pero up till now, no? Very yun. Yun yung pakikipag-isa natin sa Panginoon Pero ngayon, sabi ko nga sa asawa ko Christine, sabi ko ganyan, naramdasan mo ba ngayong pandemic na kung ano ang kabuhayan natin before the pandemic ay nagkulang tayo? Sumagot ang asawa ko, hindi. Maliban lamang sa hindi kami nakakapag-mall. Kasi bawal lumabas ang bata. Maliban lamang dun sa nakakulong kami minsan. Pero the blessings of the Lord, hindi ka pagkukulangin, hindi ka iiwan, hindi ka bababayaan. Kapag nag-act ka, no? Nag-act ka, yung sa sinasabing magkaloob, kasi minsan ang thinking natin pag nagkaloob, parang ang bigat. No? Ngayon, nakita nyo, nakapamigay pa tayo ng bigas, at mamaya may emergency meeting pa. Ang predikator magtanggol na siya mag-preside, may pag-uusapan kami, may pagpapala na naman yung ating mga kababayan na nasa lampa ng kalamidad. Mga kapatid, next slide. Malapit na tayong matapos. Palakpakan na. Tingnan niyo po ito. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, according to Apostle Paul, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dalawang passage po ang titingnan natin dyan. Ito, hindi ka ini-encourage, no? Hindi kayo ini-encourage na, pag nagbigay ako, subukan ko nga ang Diyos pag nagbigay ako. Parang susuhulan mo ang Panginoon? Hindi. Kasi yung akdaan ng mga taga-Pilipos, bago sabihin ni Apostol Paul yan, tumutulong na sila. Nagmamalasakit na sila. Meron ng ganun yung puso nila. Kaya in return, sabi ni Apostol Paul, ang Panginoong Kristo, sa pamamagitan niya, no? Ibibigay ang lahat ng inyong kailangan. Meron dong pag-aaral, kapatid, yun lamang kailangan, Baka kailangan nyo ba tumira sa Malacanang? Hindi naman, di ba? Based on your needs, the Lord will provide. Because the way you act of giving. Okay, mga kapatid, sa Lucas 6:38, kinakausap ng Panginoon dyan ang mga alagad at kanyang mga kausap doon, challenge niya, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay. Challenge yun, no? Kina-challenge niya, parang hinihikayat niya. But sa Roma 8:32, according sa support verse doon sa 19, na ibibigay ang lahat ng kailangan, sabi ni Apostol Paul, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung ang Panginoong Hesus Kristo ay naipagkaloob sa atin na kanyang anak, hindi ba niya may pagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng anak niya? On a high note, the Lord is the Lord. No? Ang Diyos ay Diyos. Makapangyarihan. Siya ang lumalang. Siya ang nagpapalat at bibigay. Ito labang yung basic ng ating bibig. On the last, sa 20 po, at kapag ginagawa natin
ang mga bagay na ito ang layo ng Diyos. Nabibigyan ng kapurihan ang ating amang Diyos na nasa langit. Sabi ng verse 20, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Sa ginawa ng Pilipos at sa ginagawa ng marami sa atin, ang ating Panginoon ang naitataas at napapapurihan. Ang kagalakang naranasan ni Pablo ay kagalakang hindi pansarili lamang, kundi kagalakang makita ang kawan, ang iglesia na lumalakad sa diwa at kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, napapapurihan ang Diyos. God is inviting us into a lifestyle of blessing. Pinagpapala ng Diyos ang marunong magpala. At kapag marunong magpala, nakikibahagi tayo sa katawan ng Diyos bilang isang iglesia, bilang mga magkakapatid sa pangalan ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos. Tapos na mga kapatid. Salamat po sa paunlak ng inyong dun sa message na sinabi natin na you bring something for the Thanksgiving. Happy Thanksgiving and King Sunday. And of course, Pastor, maraming salamat. Extension of celebration to ng appreciation para sa mga pastor. An act of giving. Mga kapatid, let us thank the Lord. Wala tayong baon nang tayo ay dumating sa mundong ito. But ginagamit ang instrumento ng Diyos para makita ang kapangyarihan niya. God will provide, God will bless us. God bless us all. Purihin po ang Panginoon dun sa mensahe na ating narinig. Tunay po na hindi natin malalampasan ang kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Patuloy po natin ibigay sa Kanya ang lahat ng ating tinatangkilik. Para po sa pagdulog sa altar, habang inaaway po natin to, pwede po natin itaas na lamang ating mga kamay kung tayo ay mayroong pasasalamat, kung meron tayong kahilingan, kung meron tayong pagsusuko ng ating mga buhay. Kung tayo po ay papanalangin ng ating pastor.
kasaysayan ng buhay na aming pakinggan. Salamat sa paggamit mo sa aming Pangulo ng Dakong Pamunuan ng Kapatid Ricky. Salamat po sa mga salita mo. Salamat din, Panginoon, sa katotohanan na walang sino man sa amin ang iyong pinagkulang sa aming mga pangangailangan. Babalik po kami ng pagpupuri, pagpasalamat sa iyong dakilang pangalan sa patuloy na pagkakaloob mo sa iyong mga anak ng kanilang Panginoon. Sila po na nagsipagtaas ang kanilang mga kamay. Ito ay kapahayagan ng pagtitiwala sa iyo. Kapahayagan ng pagkilala sa iyong magagawa sa kanilang mga buhay. Magpakahayag ka, Panginoon, sa kanilang mga sarili, sa sambayan po nila. At katagpurin mo po ang kanilang mga pangailangan. Kung ito may kinalaman sa kanilang kalusugan, maranasan po nila ang kagalingan mo mula sa iyo. Kung ito'y mga suliranin, magkaroon ito ng kalutasan na nagmumula sa iyo. Kung ito'y patungkol sa kanilang mga paglilingkod, walang anumang maging hadlang ang kanilang mga paglilingkod sa iyo. Maging ito ay sa larangan ng mga pagkaloob, patuloy mo, Panginoong, pagyamanin ang kanilang buhay, hindi lamang sa mga material, kundi maging sa kanilang buhay spiritual. Patuloy mong gamitin ang bawat isa na daluyan ng iyong pagpapala para sa lahat ng mga nangailangan, gayon din sa iyong mga manggagawa. Marapat mo dakilang Diyos na sila po na mayroong mga dinadala sa kanilang mga buhay, mga kabigatan, makita po nila at maranasan na ikaw ang kanilang katuwang, ng mabigat na pasanin ay nagiging magaan, sapagkat ikaw na Panginoon ng mga Panginoon, ang siyang kasama po namin nagdadala ng mga pasanin ito. Salamat, nais namin, Panginoong, palagahan ang kanilang mga buhay at kung paano ito'y nagpapalagay sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga kabuhayan. Kung ito'y patungkol sa kanilang mga trabaho, patuloy, Panginoon, magkaroon ng magandang uri ng hanap buhay na ipagpapatuloy ang kanilang paglilingkod sa iyo at gayon din sa aming kapwa. Marapat mo, Panginoon, na sila sumapit sa kaarawan ng kanilang pagsilang. Maranasan po nila na sa panibagong taong hinaharap po nila ay patuloy na maranasan ang masaganang pagpapalang dumadaloy mula sa iyo patungkol papunta sa kanila at sa kanilang tahanan. Maging matapat naman silang katiwala ng mga pagpapalang ipinagkakaloob mo. At patuloy mong gamitin ang kanilang mga kaloob, ang kanilang mga talento, ang kanilang mga tinanggap na spiritual na kaloob mula sa iyo upang masigasig nilang ipaglingkod ito sa iyo, sa iglesia at maging sa komunidad. Sila po na sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal, naway patuloy mong buklurin ang tali ng pag-ibig, ang kanilang pagsasama, ang kanilang pamilya, at sila man ay patuloy na magpadama ng pagmamalasakit sa iglesia na kanilang pinabibilan. Maasa kami, Panginoon, ng bawat isa sa amin sa umagang ito ay tunay na naranasan ang masaganang pagpapala mula sa iyo at patuloy padaluyin ito at gamitin mo, Panginoon, naggamitin mong daluyan ng pagpapala mga kamay ng lingkod. Mga magulang, mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, kay ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa mabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon habang kayo nabubuhay. Amen.
Ngayon po ay gagawin natin ang paghahandog sa Kaba ng Macedonia. Ito po ay upang patuloy tayong makatulong sa mga nangangailangan, kapatid man natin o hindi sa pananampalataya. Ngayon naman po ay tinatawagan natin ang mga ushers. Patuloy po na purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga handog. Purihin ka ang Diyos sa mga ito. Tunay nga po na ang mga pinagpala mo at lubos kami papasalamat sa iyo natin ang Diyos. Pagpalaan po ang aming mga hindo. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin banggitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amalang ng langit at lupa. Butong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ang hirap sa katulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing. Ikatlong araw ay nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang umupo sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Mga magulang, mga kapatid, mga kamanggawa, malugod ko po kayong pinagtatagubilin sa mapagpalang kamay na ating Diyos Ama sa langit. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig na ating Panginoon sa Kristo. Taglay natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sundin ang kanyang patnubay, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.
Makakaupo po ang kapulungan. Ngayon po ay meron tayong panonoorin na video. Tinatawagan ko po ang Predikador Ricky.
para sa Kilisando. Mga minamahal kong kapatid, ilagay po natin sa harapan natin yung ating mga nakayanan mula sa ating mga puso na ating mga handog. At pagkatapos po nito, ipapanalangin din na natin ating pastor. Sige po. Pwede na po nadalhin sa unahan. Pagkatapos po, isusunod po natin ang panalangin sa ating pastor at tinatawagan ko po ang Predicador Linda Murillo naman para ipanalangin ang lahat ng mga manggagawa. Mga magagawa na. Ipanalangin po natin ang ating pastor. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming pastor. 40 years halos na po siyang naglilingkod. Diba, hindi pa ito ang kanyang huling iglesyang pupuntahan. Hindi, Panginoon, patuloy na gamitin mo siya na maging daluyan ng iyong banal na kasulatan, ng iyong mga salita, ng iyong mga pagpapala. Maging daluyan, Panginoon, ng aming landas. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Patuloy namin idinadalangin ang pag-iingat sa kanya, maging ang kanyang kalusugan. At Panginoon, ingatan niyo siya, saan man siya pumupunta sa kanyang patuloy na pagmimisyon kasama ng ilang ng aming kasama. Pastor Cirilo, palain ka ng Diyos at ingatan ka niya. Ingat naman ng Diyos ng mukha niya sa mahabag sa iyo. Bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay patuloy na mananalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy na dumudulog po kami sa iyong harapan. At amin pong itinataas, Panginoon, ang iyong iglesia sa dakong ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lupong pamunuan ng iglesyang ito, ang mga senior citizen, Panginoon, ang mga kalalakihan, kababaihan, yung adult, yung people, pati po ang CE, ang Sunday School. Pagpalain niyo po, mahal na Panginoon, at lahat po maging ang misyon, Panginoon, pagpalain niyo po at ang lahat ng mga miyembro ng iglesia sa dakong ito. Nawa maranasan nila ang mga pagpapala, pag-iingat, gabay, patnubay mo po, Panginoon, lalong-lalo na po, dakilang Diyos sa panahon ito, na sa aming mga karanasan, kayo po ang aming angkla, kayo po ang aming pag-asa. Kaya nga po, Panginoon, sa iglesyang ito mapalad kami, sapagkat kayo ang patuloy na nahahayag sa dakong ito, Panginoon. Tunay nga na ang iglesyang ito ay isang community of caring believers, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon. Kulang ang aming labi at dila upang magpahayag ng papuri at magpapasalamat sa iyo. Bless mo po ang bawat tao, bawat miyembro ng iglesyang ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. May clean pananalita po para sa ating pastor. Marin na po kayong maupo sa sa akin pag sa sermon, hindi na po ako umiyak eh. Sinisikap ko na matapos yung mensahe na hindi na iyak. Papuri sa Panginoon.
Salamat po sa pagpapadama nyo ng pagmamahal sa inyong manggagawa. Mula po sa unang araw hanggang ngayon, naramdaman ng aking pamilya ang inyong pagmamalasakit. Doon lang sa pinapakita nyo kanina. Hindi ko alam na naingatan yun. Pero napakalaga po sa amin yun. Ang Diyos po ang magbabalik sa inyo. God bless you more. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo, Kristo. Para po sa mga may kaarawan ngayong November, binabati po natin si Ka Esther Villaflor ng November 20, November 24, Joan Villar Zapanta, November 26, Miss Pajoy Briones, November 27, Pierre David Torres at Victoria de la Paz, November 30, Rosaura Tamayo at Andrea Gil. Para sa December naman po, December 3, Jose Fecundo, December 5, Arlene Sogosio, Gerardo Acosta, Imelda Lutino, Jeff Duhay Lungsod, December 6, Clark Kenneth Coloma, December 7, Nelly Joy Napa, December 8, J. Mar Cabasa. Para po sa mga anibersaryo ng December, happy anniversary po sa inyo, ang kapatid na Ricky at Jun Navarro, Jason at Milani America, Romy at Joan Pacifico, at Ricky Palicador Ricky at Chris Gutierrez. Happy anniversary po muli. Ang flower donut. So, 17 tulog na lang, simbang gabi na. Tayo po ay magkakaroon ng simbang gabi. Ito po ay itutuloy sa siyam na gabi. At ito po ba ay alas 4 ulit? 4 o'clock? 4 o'clock ang start at si Pastor po ay meron ng mga speaker. Meron na po siya mga speaker na inimbita. Okay, para sa kabatiran po ng ating kongregasyon, mga kapatid, sa simbang madaling araw na magsisimula po sa December 16 ng madaling araw po, ano? Yun po ang baka pumunta kayo ng December 15 eksakto. So 16 ng madaling araw, yun ang first day. Ang ating tagapagsalita ay ang Pastor Cyril Juan. Ang December 17 po, Pastor Monchito Sape. December 18, Pastor Raul Tamayo. December 19, Pastor Darwin Dalumpines. December 20, Pastor Angel Ginto. December 21, Pastor Lino Di Maculangan. December 22, Pastor Gal Sugosio. December 23, Pastor Abel Coral. At December 24, sa magdalawang magkasunod na panambahan, yung 24 ng madaling araw at 24 ng gabi, Pastor Cyril Juan. Ito po ay base sa napagkasunduan ng ating lupong pamunuan na sa malapit na lamang po muna tayo kumuha ng mga tagapagsalita kasi sa original plan ang mangkahe ay maganda po yung ating mga pastor from Bicol region na naapektuhan dahil kilala ang bayanan ni Emilip na magandang magkaloob 4,000 plus ang inaabot mukhang mahirapan sila mag-travel at baka yung ibigay natin kulang pang pamasahe kaya mas napagdesisyonan na practical na dito na muna sa malapit at ang ating mga pastor na nabanggit ang siyang maging tagapagsalita sa simbang madaling araw. Para po sa ibang balita, ang midweek service po natin, ang dalo ay 14 at ngayon po ay 67. Ang midweek service po ito ay nagpapatuloy na 7:30 pa rin po ng gabi at ito rin po ay mapapanood online, either Friday o Saturday. Ang ating team pong pananambahan, although tayo po ay meron ng face-to-face, mapapanood pa rin po ito sa page ng sa Facebook page ng ating Iglesia ng Bayanan ni Emilip.
Ang Sunday School po ay nagpapatuloy para sa mga kabataan. Ito po ay online, 8 o'clock tuwing Sunday. So, yung pong pang high school at pang young adult, pwede po kayong manood sa Yemlib Central. Meron po silang Sunday School na ipinapakita para sa mga young adults hanggang adults. Ang kalalakihan po, sila po ay nasa Sunday School na rin. Face to face po sa umaga, 8:30. 9 o'clock po ng umaga at sila po ay may Oikos din, yung Sunday ng hapon, ito po ay 5:30. Ang kababaihan po ay mayroong Sunday School online, ito po ay ginaganap tuwing 2:00 ng hapon via Messenger Room. Hindi po Zoom, Messenger Room, 2 o'clock po ng hapon. So meron pa po ibang kabataan. So wala na po, magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Finish ka na ba?